Well, we're going to answer a certain video kung saan may argument po ang isang atheist na yun nga, he claimed to be former pastor. So at this point, yung mga nakaprepare na po yung passage na yan sa 2 Peter chapter 3, well, silipin natin ang kanyang argument. Yan, no? Ang ultimate goal ng Diyos sa tao, ang tao ay makapiling niya sa kanyang piling doon sa langit. Kumbaga ay, yon ang pinakamimithi ng Diyos na mangyari o maganap. Kahit si Pedro, winika niya, hindi ibig ng Diyos na isa man ay mapahamak, bagkos ang lahat ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Okay. So, he quoted 2 Peter chapter 3 verse 9 na sinasabi niya, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi sa lahat ng mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. First and foremost, what is the purpose of life? It's the Lord Jesus who declared, ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sinugo mo. Yan ang panalangin ng Panginoong Jesus sa Ama. So here, unang-una sa lahat, the purpose of life, if Christianity is true, is to know God and to make Him known. Lalong-lalo na kung mababasa natin Matthew chapter 28, verse 19 to 20, lalo na nang sinabi ng Lord, go and make disciples. So, dito, tama naman yung point na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Kumbaga, He gives us chance to repent. Kasi in reality, ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Pero tingnan natin mamayang kabuuan ng context, no? Kasi there is something na hindi na pinpoint ni Mr. Atheist dito. So, sige. Kasi may nakasabi, kung may mapapahamak kahit isa, meaning hindi naging perpekto ang mga plano at gusto ng Diyos. What does he mean by that? Anyway, let's listen to his answer. So meaning, yun ang pinakamimithi, yun ang pinakapangarap, yun ang pinakagustong mangyari o maganap ng Diyos. Tanong, kung ang Diyos ay perpekto, alam niya ang pinakamabuti, pinakamaganda, pinakamainam na bagay na pwedeng gawin sa tao, bakit naman pinadaan pa niya sa tinatawag na nilalang niya ang tao sa mundo, tapos sa mundo hinayaan niya ang chaos, hinayaan niya ang kasalanan, hinayaan niya ang tukso, hinayaan niya ang patayan, hinayaan niya ang agawan ng ari-arian, hinayaan niya ang kahambugan, kapalaluan, kapanigalian, pagmamalaki, pagmamataas, at samot-saring kasalanan. Cut. Mr. Agnostic Atheist, since you're asking moral question, ito yung tanong ko sa'yo. If God does not exist as you are saying that you believe in, ano ba ang moral standard mo para sabihin na masasama ang lahat ng yan? Why are you blaming someone whom you think he never existed? Kasi take note, di ba, you're asking bakit hinayaan ng Panginoon na ganun mangyari? It sounds like if God is good, if God exists, why He doesn't stop evil in the world? Alam mo, Mr. Agnostic Atheist, you claim to be a former pastor, right? So I guess you must have to understand right now, again, concerning this matter. Kasi, take note, kung gusto mo na pigilin na lamang ng Diyos yung kasamaan sa mundong ito, mapigil yung pagmamayabang, pagmamalaki, kasalanan, you name it, you know what?
it must be starting, dapat ito magsisimula sa iyo, sa akin, sa ating lahat, because we are doing evil every day. Okay? Concerning to that matter kasi, balikan uli natin yung passage. Bakit kaya hindi napansin yung itong mga passage na to? Take note ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. When it was talking about the time when the Lord Jesus Christ will come on the second time, di ba? At isa pa, kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na pinagharian ng katarungan. So here in the same passage, nilinaw po sa atin that in the time when the Lord Jesus Christ will come back again as the King of Kings and Lord of Lords, wala nang takas sa tinatawag na final judgment. But if God does not exist, yung mga claims ni Mr. Agnostic Atheist na ito, who claimed to be former pastor, is just an opinion. No objective moral standards, di ba? Tapos, ang purpose naman pala niya, mapunta sa langit. Even though in reality, there are some atheists who doesn't want to go to heaven. So, hinayaan niya. Baka ang tamang termino ay pinahintulutan. Iba yung hinayaan sa pinahintulutan. I hope you got that point. Meaning, ayon sa turong Kristiyano, no, it's not from Christianity. Meron tuloy napunta sa hell. At balang araw daw, merong maibubulid sa dagat-dagatang apoy. Wait, kasi naisip daw niya, lahat ligtas, malabo yan. May mga tao talaga na ayaw maniwala na may Diyos. They even dare to reject God. Number 2, wala sanang nakaranas ng disobedience. Alam mo po, Mr. Agnostic Atheist, tao rin po ang nag-decide na talikuran ng Panginoon. That's why. And also, wala sanang hell? Well, kung totoo yung claim mo, paano yung justice na tinatawag? Na siyang ikalawang kamatayan. Tanong, sa ganong sitwasyon o pangyayari, na-achieve ba ng Diyos ang kanyang minimithi? Siyempre ang sagot, hindi. And what's your standard, Mr. Agnostic Atheist? Because possible someday, billion of souls will cast in the lake of fire. Therefore, if it will happen, God is not omnipotent, all-knowing, and all-powerful. Bakit? Kasi may napahamak. So, pangit pala ang plano ng Diyos. Wrong, Mr. Agnostic Atheist. No, it's not. Ang totoo niyan, binibigyan niya tayo ng chance, diba? So, anong plano sinasabi mo? The purpose of life is to know God and to make Him known. It's up to us if they will be with God or not. C.S. Lewis, dating atheist na naging Kristiyano, siya mismong nagpipinpoint dyan, no? There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done, and those to whom God says, in the end, thy will be done. In short, kaibigan, dalawang tao lang at the end of the day. It's either sasabihin ng tao sa Diyos na kalooban ng Diyos ang masunod sa buhay niya, o at the end, yung dahil sa sobrang katigasan ng ulo, ano pat yung taong yan, he always suppressing the truth, sasabihin na lamang ng Diyos sa kanya, bahala ka sa buhay mo. So, hindi po totoo na nag-fail yung plano ang Diyos. Ang totoo niyan, tao po ang siyang nag-i-insist na ayaw niyang sumunod sa Panginoon. But if God does not exist, paano masasabi na bigo ang Panginoon?